Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Bakit nga ba kailangang magpatawad tayo at magpatawad lagi? Sa Ebanghelyo ngayon, tinuon ng Diyos ang kanyang pagtuturo ng Ama namin na panalangin. At hindi doon nagtapos, kundi in-emphasize niya ang kahalagan ng pagpapatawad. Sapagkat sinabi niya, ang hindi mo patatawarin ay hindi ka rin patatawarin ng iyong amang nasa langit. Sa ating buhay, malimit tayo ay dala-dala natin ang kabigatan ng hindi pagpapatawad. Ito ang mga dahilan kung bakit ang buhay natin ay laging may kabigatan, may kalungkutan, at may sakit na nararamdaman. Kaya nga ito yung pinuntuhan ng Diyos na kailangang magpatawad tayo dahil oras-oras, araw-araw, lagi-lagi. Kung hindi man tayo ang nagkakasala, ang ibang tao ang nagkakasala sa atin, na kailangan nating patawarin, ibigay ang pagpapatawad lagi para sa ating kaginhawaan. Kaya nga, pag tayo ay nagpapatawad, hindi lamang dahil hindi tayo patatawarin ng Diyos. Ito yung kabigatan ng kasalanan na ito. Kundi para din sa atin. Kung yung nararamdaman mo at yung sinasabi mo ay hindi magkatugma, ay problema. Pag sinasabi mong pinapatawad na kita pero hindi tugma doon sa iyong nararamdaman, ay siguradong nandun pa rin yung galit, nandun pa rin yung hinanakit na nararamdaman. Kaya, pag tayo ay nagpatawad, gawin natin ito lagi-lagi. Desisyonan mo lang ang magpatawad. Desisyonan natin na magpatawad. Sabi nga, it's your choice to forgive. Pag nagpatawad tayo, dapat unti-unti hanggang maging magkatugma yung ating nararamdaman. Kung hindi mo kaya sa una, sige lang, magpatawad ka araw-araw at samahan mo ito ng panalangin na bigyan ka ng Diyos ng kalakasan, ng kapangyarihan na magpatawad. Gagawin mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Diyos at nakikita mo kung gaano siya kamahal din ng Diyos. Kaya kapatid, magpatawad. Ito ang hinihingi ng Diyos sa atin sa araw na ito upang tayo ay makalaya sa kabigatan sa ating buhay. Mahal ka ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Bukas muli, meron siyang magandang mensahe sa atin. God bless at ipagkalat natin ang mabuting balita, hindi ang fake news. God is good.